Magkakaiba ang paniniwala ng bawat tao. May nagsasabi na ang malas at swerte raw ay nakadikit na sa buhay natin. Kumbaga nakaguhit na sa palad natin ang nakatadhanang mangyari sa ating buhay. May iba naman na hindi naniniwala dito dahil sinasabi nila na tayo lang din daw ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang swerte ay pinaghihirapan na maabot. Ang malas ay iniiwasan na madikit sa atin. Pero kahit na anong iwas ang gawin ko ay mukhang pinanganak na akong kakambal ang salitang malas. Hello Papa Dudut at sa mga loyal listeners ng inyong programa na Barangay Love Story. Just call me Karen, 35 years old from La Union. Matagal niyo na rin po akong listener at hindi ko na mabilang kung ilang beses na ba akong umiyak nang dahil sa sulat na binasa ninyo. Hindi ko rin alam kung may maiiyak pa sa kwento na ibabahagi ko ngayong araw. Pero sigurado naman ako na may napakalaki itong aral na maiiwan sa mga nakikinig ngayon. Papadudot lumaki ako na hindi ko na nakilala pa ang tatay ko. Ang sabi ni nanay, bata pa lamang ako nang mamatay ito nang dahil sa malubhang sakit. Kaya naman si nanay na lamang talaga ang kasama ko hanggang sa magkaisip ko. Mapagmahal na ina ang nanay ko at kahit tanging paglalako ng merienda sa lugar namin, ang trabaho niya ay pilit niya namang tinataguyod ang buhay namin. Ang hindi ko lang maintindihan noon ay kung bakit sa tuwing maririnig ko ang pangalan ko, kakambal ko noon ang salitang malas, Papa Dudut. Ayan, malinis na dito sa sala. Yung banyo naman ang lilinisin ko para pag uwi ni nanay galing sa pagtitinda, matuwa naman siya sa akin. Aling Isay? Uy, si Kuya Aling Arnold Isay? yun. Siguro Pakibukas ng maniningil pinto. na naman siya ng upa. Sabihin ko na lang na bumalik siya mamaya kasi wala pa si nanay dito sa bahay. Hello po, Kuya Arnold. Huwag mo nga ako mabati-bati ng hello dyan. Lalong pumapangit ang araw ko. Nasaan ang nanay mo? Hindi pa po siya nakakauwi eh. Naglalako pa po siya ng kakanin sa labas. Huwag ka nga magsinungaling bata ka. Alam ko naman na nandyan ang nanay mo sa loob eh. Ilabas mo nanay mo. Pero wala po talaga siya dito. Umalis po siya para maglako ng mga kakanin. Kanina pa po pagkatapos naming magtanghalian. Hoy! Hindi mo ako malaloko ha? Alam ko na nagtatago lang siya dyan sa loob ng bahay nyo. Nagtatago siya dahil ayaw niya magbayad ng upa. Mas ka nga dyan. Aling Isay! Aling Isay! Kuya Lumabas kayo dito. Arnold, Kung ayaw nagsasabi niyo, po tatawag ako ako ng ng barangay totoo. tanod. Hindi pa po talaga Ay, nakakauwi Isay! si nanay. Sinabi ko na huwag mo akong tawagin kuya eh. Dahil wala akong kapatid na malas. Tumabi ka nga dyan. Aray! Bakit naman po niyo ako tinulak? Kasi naiirita ako sa'yo. Naiirita ako sa kamalasang dala mo dito sa lugar namin. Kaya siguro nasunog yung isang bahay na pinauupahan ko dahil sa'yo. Dahil nakatira ka pa dito sa bahay ko. Ika nga rito. Aray! Bitiwan niyo po yung braso ko. Nasasaktan po ako. Tama na po. Ay, tama na. Ikaw ang tumigil. Tumigil ka sa kamalasang dala mo dito sa lugar namin. Hindi po totoo yan. Hindi po ako malas, sabi ni nanay. Malas ka dahil anak ka ng pare at nanay mo naman dating madre. Sinumpa ka dahil anak ka sa pagkakasala ng mga magulang mo. Naintindihan mo ba yon? Ha? Ha? Tama na po. Nasasaktan na po ako. Makinig ka mabuti ha. Itatak mo to sa kokote mo. Pinanganak kang malas at may dala kang kamalasan. Dahil anak ka ng makasalanang mga tao. Isa kang salot sa lugar na to. Malas ka! Ay! Diyos ko! Arnold, anong ginagawa mo sa anak ko? Bitawan mo siya! O ayan, magsama kayo ng anak mong malas. Nay, ang sakit po ng mga braso ko. Anak! Pasensya ka na at ngayon lang nakauwi si nanay. Naku, namumula na nga itong mga braso mo. Pwede ba? Bago kayo magdrama-dramahan dyan, ibigay niyo muna sa akin yung bayad ng upa niyo dito sa bahay. Ayoko magtagal dito sa inyo.
Baka mamaya kumapit pa sa akin yung kamalasan ng anak mo. Palibhasa salot yan. Tumigil ka na nga, Arnold! Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ha. Alam na alam dito sa lugar na to na dati kang madre at pari naman ang tatay niyang anak mo. Sabi na tumigil ka na! O eto! Ayan ang pera! Kunin mo na makalis ka na! Umalis ka na! Papadudot dahil si nanay lang ang nagtatrabaho noon ay hindi rin talaga naging madali ang buhay namin. Wala kasi kaming sariling bahay at wala rin ibang pinagkakakitaan si nanay. Kung hindi ang paglalako nga lang ng merienda na siya rin mismo ang nagluluto. Hindi rin pare-pareho ang kinikita niyang pera at madalas ay maliit na halaga lamang yon. Yun din ang madalas na dahilan kung bakit kami nagigipit sa pera. Ilang beses na nga kaming lumipat ng apartment at isa lang ang dahilan ng pag-alis namin. Hindi na kami nakakabayad pa sa upa. Papadudot, hindi lang yon ang unang beses na narinig ko ang salitang malas na ako ang tinutukoy. Hindi ko nga alam kung bakit ganon ang salitang madalas na lumalabas sa bibig ng ibang tao kapag nakikita nila ako. Malayo naman ang pangalan ko sa salitang yon at wala rin akong maisip na malaking naging kasalanan ko para isipin nila na malas ako. Kahit bata pa ako noon ay nagtataka at nasasaktan ako sa tuwing maririnig ko mula sa ibang tao na minamalas ang isang lugar ng dahil sa akin. Bagay na pilit ko na lamang na hindi iniintindi kagaya ng palaging bilin ni nanay sa akin noon. Papadudot. Ayan, malinis na dito sa sala. Yung banyo naman ang lilinisin ko para pag uwi ni nanay galing sa pagtitinda, matuwa naman siya sa akin. Aling Isay? Uy, si Kuya Aling Arnold Isay? yun. Siguro Pakibukas ng maniningil pinto. na naman siya ng upa. Sabihin ko na lang na bumalik siya mamaya kasi wala pa si nanay dito sa bahay. Hello po, Kuya Arnold. Huwag mo nga akong mabati-bati ng hello dyan. Lalong pumapangit ang araw ko. Nasaan ang nanay mo? Hindi pa po siya nakakauwi eh. Naglalako pa po siya ng kakanin sa labas. Huwag ka nga magsinungaling bata ka. Alam ko naman na nandyan ang nanay mo sa loob eh. Ilabas mo nanay mo. Pero wala po talaga siya dito. Umalis po siya para maglako ng mga kakanin. Kanina pa po pagkatapos naming magtanghalian. Hoy! Hindi mo ako maloloko ha? Alam ko na nagtatago lang siya dyan sa loob ng bahay nyo. Nagtatago siya dahil ayaw niya magbayad ng upa. Mas ka nga dyan. Aling Isay! Aling Isay! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na nawagan or nagawan din naman ang paraan ni nanay ang pambayad sa upa na sinisingil sa amin ni Kuya Arnold noon. Pero pagkalipas ng isang buwan ay umalis na rin kami doon dahil hindi na natiis pa ni nanay ang mga sinasabi ng tao na yon tungkol sa akin. Lalo na nga po ang paulit-ulit nitong pagpaparinig na minamanas daw ang apartment nito ng dahil sa akin. Kaya naman lumipat kami noon ni nanay sa isang mas maliit pero mas murang apartment. Nang mag-high school ako ay tumulong ako kay nanay pagdating sa pagtatrabaho, Papadudot. Natuto akong tumanggap ng labada at maging tendera sa palengke sa mga araw na wala po akong pasok. Nakikita ko kasi na nahihirapan na rin si nanay noon at palagi niyang sinasabi na igagapang niya ang pagpapaaral sa akin kahit na ano paman ang mangyari. Kaya naging pangarap ko na rin ang makapagtapos at magkaroon ng diploma sa kolehiyo para kay nanay.
Kaya lang namatay si nanay noong nasa second year college ako dahil nadula siya at nabagok ang ulo habang umaakyat sa isang overpass bridge. Sobrang hirap para sa akin na tanggapin ang pangyayari na yon. Kaya naman nang mailibing siya ay nag-decide na rin po akong huminto na lamang sa pag-aaral at magtrabaho, Papa Dudut. Uy, pa-share ako dito sa table mo ha. Okay lang ba? Oo, okay lang. Wala naman ako ibang kasama. Ayun, salamat. Wala yon. Karen ang pangalan mo, di ba? Oo. Ako naman si Lester. Alam ko, kasi narinig ko na tinawag ka sa pangalan mo ng supervisor natin. Sinabi niya kanina na tulungan mo raw ako sa paglalagay sa box ng mga delata dahil nagagalit na yung customer ko. Ang sungit naman kasi talaga ng customer mo. Palibhasa, puti na lahat ng buhok niya kaya maiksi na rin ang pasensya. Uy, grabe ka naman. Ang sama mo, ha? Ayan, napatawa na rin kita. Alam mo kasi, kanina ko pa napapansin na parang malungkot ka. Ayos ka lang ba? Ha? Oo naman. Ayos lang ako. Sigurado ka? Alam mo, patawa-tawa lang ako pero kung gusto mo na makakausap, pwede mo akong kwentuhan. Promise, bibigilo ko yung sarili ko na magmukhang aso kahit mahirap. Kasi ang laki ng dalawang butas ng ilong ko. Ganyan ka ba talaga, Lester? Palagi ka na lang nagpapatawa? Medyo. Gusto ko kasi na palaging masaya mga kaibigan ko. Ang swerte naman pala ng mga kaibigan mo kasi may isang kagaya mo na nagpapagaan ng loob nila. Ibig sabihin ba, napagaan ko rin ang loob mo kahit paano? Oo naman. Ilang beses mo na nga ako napapangiti mula nang umupo ka dyan sa tapat ko eh. At kahit paano, hindi ko na iniisip na baka hindi ako ma-regular dito sa trabaho dahil dun sa galit ng customer ko kanina. Yun ba yung pinoproblema mo kaya parang malungkot ka mula pa kanina? Oo, kasi ang tagal ko nang gusto magkaroon ng regular na trabaho. Kaya lang, wala eh. Malas talaga ako kaya palaging natatapos sa mga kontrata ko sa mga pinagtatrabahuhan ko. Yun lang pala problema mo, hindi mo kaagad sinabi sa akin. Bakit? Huwag mo sabihin na anak ka ng may-ari nitong pinagtatrabahuhan natin at nagpapanggap ka lang na karaniwang empleyado. Hindi no, sa mga teleserye lang naman nangyayari yan. Bakit kung akong bahala sa'yo ka dyan? Parang kaya mo akong gawing regular dito sa trabaho natin ah. Kaya ko talaga yun, kasi number 1, gwapo ako kahit malaki ang mga butas ng ilong ko. Number 2, maapil ako kahit hindi ako katangkaran. At number 3, Teka nga, naku Lester ha, niloloko mo lang yata ako eh. hindi no. Totoong sinasabi ko na gwapo ako at malakas ang dating ko. Kasi yun ang sabi ng mama ko. Kaya nga na-regular ka agad ako dito sa trabaho eh. Kasi malakas ako sa supervisor at manager natin. Basta, kung bahala sa'yo Karen. Ituturo ko sa'yo lahat ng technique para magustuhan ka rin nila. Para mabilis ka ma-regular. Basta lang gagalingan mo palagi pagdating sa trabaho. Oo naman. Matagal ko na kasi talagang gustong ma-regular sa trabaho na to. Ngayon pa lang, sobrang thank you na talaga. Naku, magpasalamat ka sa akin kapag naging regular ka na dito. Tsaka ilibre mo ko ng paborito kong siomay pag nagkataon ha. Papa Dudut, mula nang mamatay si nanay ay parang gumuho na talaga ang mundo ko. Buong buhay ko kasi ay siya lang ang kasama ko. Pagmamahal at suporta niya ang tinalakhan ko. Kahit palagi akong nakakatanggap ng masasakit na salita mula sa ibang tao, ay napapawi yon kapag niyayakap na ako ni nanay. At nang mawala nga siya, pakiramdam ko ay totoo ang sinasabi ng ibang tao na malas daw ako. At minamalas din ang mga taong nasa paligid ko ng dahil sa akin. Pero dahil alam ko na hindi gugustuhin ni nanay, na panghabang buhay akong makulong sa lungkot, Papa Dudut, kaya pinilit ko na bumangon ulit at magpakatatag. Sinimulan ko na po ang paghahanap ng trabaho at sa awa ng Diyos, hindi naman ako nahirapan. Pero hindi kagad ako naging regular at palaging natatapos sa mga kontrata ko kaagad.
Sa panglimang trabaho ko na noon ay sa isang supermarket na nasa loob ng mall ay doon ko naman nakilala si Lester. Isa sa mga dahilan kung bakit naging mas matatag pa ako. Dahil ang mabuting pagkakaibigan na nasimulan namin ay nauwi rin sa masayang pagkakaibigan. Papa Dudut. Kinakabahan ka ba, sweetheart? Medyo. Iba kasi hindi magustuhan ng mama mong niluto kong pochero. Paborito niya yan. Kaya sigurado ko na magugustuhan yung niluto mo. Eh paano kung may sarili siyang recipe na gusto para sa paborito niyang pagkain? Paano kung hindi siya masarapan dito sa niluto ko? Masyado ka naman nag-aalala, sweetheart. Sobrang sarap kaya nitong pochero mo. Kaya nga mas lalo kitang minahal kasi ang husay mo magluto eh. Binola pa ako nito. Hindi pang bobola yun. Totoo naman na masarap lahat ng pagkain na niluluto mo para sa akin. Kaya huwag ka na masyadong kabahan, okay? Pauwi na si Mama. At ang mabuti pa, maglagay na tayo ng mga plato at kubyertos dito sa lamesa. Sige, sweetheart. Ay, grabe! Ang traffic! Lester! Nakapagluto ka na ba ng para sa hapunan? Hindi na kasi ako nakadaan ng karinderya para bumili ng ulam kasi... Oh, may bisita pala tayo. Magandang gabi po, tita. Ma, si Karen po. Girlfriend ko. Siya na ba yon? Eh bakit parang ibang itsura niya sa personal? Mas okay ang itsura niya sa mga picture. Nako ma, baka pagod lang po kayo sa biyahe kaya nasabi niyo yan. Upo na po kayo dito. Nakapaghain na rin po kami ni Karen. Si Karen po nagluto ng pochero na yan. Sigurado ako na magugustuhan niyo. Hindi po ako gumamit ng seasoning sa pagluluto kanina. Nabanggit po kasi ni Lester na ayaw niyo po ng may seasoning sa mga pagkain. Ang totoo po, hindi rin talaga ako gumagamit doon kasi alam Sa ko kalumpang na... ka dati nakatira kasama ng nanay mo, di ba? Opo. Paano niyo nalaman, ma? Doon kasi nakatira yung isang pinsan ko. Nakwento ko nga sa kanya na may girlfriend ka na. Binigay ko ang buong pangalan ng girlfriend mo at ang sabi ng tita mo, kilala raw niya yung mga magulang ng girlfriend mo. Talaga po? Ang liit naman talaga ng mundo. Sa kabilang bayan pa po yun, di ba? Oo, pero kagaya nga ng sinabi mo, maliit lang ang mundo kaya mabilis na nakakalipad ang mga balita. Nakarating na nga rin sa akin na may kamalasan palang dalay ang girlfriend mo eh. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Karen, tatapatin na kita. Ayoko sa'yo para sa anak ko. Hindi kita gusto. Naging isang anak ko lang si Lester at ayokong hawaan mo siya ng kamalasan na dala-dala mo dyan sa katawan mo. Ma, huwag niyo naman po sanang bastusin ang girlfriend ko. Hindi ko siya binabastos. Isa pa, pamamahay ko to kaya sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin kahit kanino. Akala mo ba hindi ko alam na anak siya ng 2 tao na naging alagad ng Diyos? 2 taong nagkasala at itinakwil ng simbahan dahil sa kalaswaang ginawa nila. At ang babaeng yan lang naman ang bunga ng kawalang hiyaan na ginawa ng mga magulang niya. Kaya isa siyang salot, Lester. Kamalasan lang ang magiging dala niya sa buhay mo. Ay! Natikman na nga tong pinagmamalaking pochero niyang girlfriend mo. Eh! Ano ba tong pochero na to? Lasang basura! Uy! Nakakawalang gana kumain! Ay! Kayong dalawa na lang umubos niyang basura na yan! Ha? Ay, sweetheart, pagpasensyan mo na sana si Mama. Ayos lang. Totoo naman halos lahat ng sinabi ng mama mo. Makasalanan ng mga magulang ko kaya salot talaga ako. Pinanganak akong malas. Huwag mo nga sabihin yan. Hindi ka malas. Walang tao na pinanganak na malas dito sa mundo. Kaya hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Papadudod si Lester ang naging dahilan kung bakit kahit papaano ay naranasan ko ang maging maligaya sa buhay ko. Naging tapat kasi siya sa relasyon namin at palagi niyang sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. At nagbibitaw siya ng mga pangako na mamahalin niya ako sa habang buhay.
Minsan nga ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakilala ko ang isang kagaya niya. Tanggap ko na noon na kailanman ay hindi na ako magiging masaya. Tanggap ko nang pinanganak talaga akong malas dahil sa mga magulang ko. Pero lahat ng iyon ay binago ng pagmamahal na pinaparamdam sa akin ni Lester. Papa Dudut, hindi pala talaga pwede na palagi akong makaranas ng saya sa piling ng taong mahal ko. Dahil nang makilala ko ang mama ni Lester ay doon ko nalaman na alam pala niya ang tungkol sa pagkatao ko. Alam niya na bunga ako ng pagkakasala ng mga magulang ko. Kaya naman pinaramdam niya kagad sa akin na hindi ako welcome sa pamilya o buhay nila kahit kailan daw ay hindi niya ako matatanggap para sa anak niyang si Lester, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa kabila ng pagtutol ng mama ni Lester sa relasyon namin ay pinagpatuloy namin ang lahat. Hindi nagpatinag si Lester kahit halos isumpa na siya ng mama niya. Sinabi niya na ipaglalaban niya ako at ang relasyon naming dalawa at pinatunayan ni Lester ang sinabi niyang yon nang layasan niya ang mama niya para magsama na kaming dalawa. Yun daw kasi ang naisip niyang paraan para magkaroon kami ng tahimik na relasyon. Nung una, Papa Dudut, ay nagigilty talaga ako sa ginawa niya dahil nga sa siya na lang ang kasama ng mama niya. Matagal na rin kasing patay ang papa niya kaya dalawa na lamang sila sa bahay. Kinumbinsi ko pa nga siya noon na huwag iwanan ng mama niya pero sinabi ni Lester na hindi siya papayag na paulit-ulit akong pagsalitaan ng hindi maganda ng mama niya. At gusto na rin daw niyang tuparin namin ang pangarap naming bumuo ng isang masayang pamilya. Akala ko ay tuluyan na naming matutupad ang pangarap na yon nang sa wakas ay magdalang tao na ako. Pareho kaming excited ni Lester at huminto pa ako noon sa pagtatrabaho. Pero muling gumuho ang mundo ko dahil pagkalipas lamang ng ilang buwan ay nakunan ako, Papa Dudut. Eto na ang paborito mong adobong pusit, sweetheart. Amoy pa lang, mukhang makakasampung cups na naman ako ng kanin nito. Huwag ka mag-alala, sweetheart. Dinamihan ko talagang sinaing ko para sa'yo. Ayun no, sakto. Kasi napagod din talaga ako sa trabaho kanina. Kaya nga niluto ko tong paboritong ulam mo kasi alam ko na kapag ganitong araw, tambak ang trabaho niyo dun sa supermarket. Sobra, sweetheart. Munti ko na nga makalimutan na kumain ng tanghalian kanina eh. Sobrang dami kasi ng trabaho namin. Yan naman ang huwag mong kasanayan. Huwag ka magpalipas ng gutom, baka ikaw naman ang magkasakit. Kaya nga kita pinagluluto ng pagkain sa umaga para mabaon mo yun at saka makakain ka sa tanghalian eh. Nakain ko naman, sweetheart. Kaya huwag ka na magtampo sa akin. Ay, nga pala. Nakita mo ba yung charger ng cellphone ko? Ay oo, nandun sa kwarto natin. Nandun lang pala. Akala ko naiwan ko sa locker ko kanina eh. Hindi ko kasi makita sa bag ko. Na-empty ba't na tuloy ang cellphone ko? Teka, saglit lang, kukunin ko, sweetheart. Kumain ka lang dyan ha, babalik din ako kagad. Sige, sweetheart. Salamat ah. Alam ko dapat nandito lang yun eh. Ay, ito, natakpan lang pala nitong unan, tsaka itong mga damit na dapat para kay baby. Nilabas ko nga pala to mula sa tokador kanina. Ay, sayang baby. Hindi mo man lang nasukat ang mga binili naming damit para sa'yo. Sorry ha. Sorry kasi nawala ka ng dahil sa akin. Sweetheart. Sorry baby. Charger? Kung hindi mo makita, mamaya mo na lang hanapin para... Sweetheart, umiiyak ka ba? Hindi. Ano lang kasi bigla lang ako sinipon. Ang alikabok na pala nitong kwarto eh. Kailangan ko na maglinis dito bukas saka magwalis para mawala yung mga alikabok na naipon dito sa loob. Sweetheart, hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin. Alam ko naman na hanggang ngayon,
nahihirapan ka pa rin na tanggapin ang pagkawala ng anak natin. Kasi kahit halos isang buwan ang nakakalipas, pati ako, nahihirapan pa rin sa pagkawala niya. Sorry, sweetheart ah. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na maiyak. Alam ko naman kasi na nawala siya ng dahil sa akin eh. Hindi totoo yan. Wala kang kasalanan sa pagkawala ng baby natin. Kasalanan ko yun dahil sa kamalasan na nakadikit sa katawan ko. Namatay si baby dahil nadamay siya sa dala kong kamalasan sa inyo. Karen, hanggang ngayon ba? Naniniwala ka pa rin dyan? Sinabi naman ng doktor ang dahilan ng pagkawala ni baby, di ba? Masyadong mahina ang kapit niya sa sinapupunan mo. At kung nagkataon man na isinilang mo siya, malaki rin ang tsansa na hindi siya magtagal dahil sa pagiging mahina niya. At lahat yun kasalanan ko. Kasalanan ko dahil pinanganak akong malas sa mga magulang ko. Kasalanan ko, Lester. Walang ibang dapat sisihin kundi ako lang. Ako lang! Tama na. Wala kang kasalanan, Karen. Walang may gusto sa atin na mawala si baby. Walang may kasalanan kung bakit siya nawala. Kaya wag mo nang paulit-ulit na sisihin ang sarili mo. Kasi alam ng Diyos kung gaano mo siya iningatan at kung gaano mo siya minahal. Para sa akin ang mahalaga, ginawa natin ang lahat na makakaya natin. Papadudot doon ko muling naramdaman ang kamalasan na dala ko sa buhay ni Lester. Hindi po madali ang mawala ng anak kaya naman nahirapan talaga akong tanggapin yon. Pero nang dahil sa partner ko ay unti-unti akong natuto na muling maging matatag. Kapag umiiyak kasi ako na mag-isa ay niyayakap niya ako at sinasabi niya na hindi siya mapapagod na gawin yun. Kapag ramdam niya na nalulungkot ako dahil naaalala ko ang nawalang baby namin ay hindi na siya papasok sa trabaho at magluluto na lamang ng masarap na pagkain para sa aming dalawa. At paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ang mga salitang hindi niya ako iiwanan kailanman. Sapat na sana yon para kahit papaano ay maging masaya kami, Papa Dudu. Kaya lang, nag-overstaffing sa supermarket na pinagtatrabahuhan niya at isa siya sa mga empleyado na natanggal. Nahirapan siya muling maghanap ng trabaho kahit marami na siyang job experience. Ang nangyari tuloy ay may extra na lamang siya sa mga construction site para lamang kumita ng pera. Pero isang mabigat na pangyayari ang dumating noon sa buhay namin, Papa Dudu. Yon ay nang maaksidente si Lester at mahulog mula sa ikalawang palapag ng gusaling ginagawa nila. Himalang nailigtas pa ang buhay niya pero naging paralisado na ang kalahati ng katawan niya. Nagkaroon siya ng brain damage na kailangang maoperahan noon sa lalong madaling panahon, Papa Dudu. Sweetheart, Sweetheart, gising ka na pala. Nagugutom ka ba? Nauuhaw? May gusto ka bang inumin o kainin? wala. Busog pa ako. Ikaw, kumain ka na ba? Oo, tapos na. Nung makatulog ka kagabi, kumain na ako para may lakas ako na bantayan ka dito. Pero, mukhang hindi ka pa natutulog. Nakaidlip ako kanina bago ka magising. Sweetheart, halata sa mga mata mo na wala ka pang maayos na tulog. Namumula na yung mga mata mo. Tanglalin pa ng eye bags mo. Ano ka ba? Matagal nang ganyan ang mga mata ko. Sweetheart, sorry ah. Kung hindi sana ako na-aksidente sa trabaho, hindi ka mapapagod na bantayan ako dito. At di ka mamumblema na maghanap ng pera para sa operasyon ko. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala doon. Ang mahalaga ngayon, kailangan na magpalakas ka. Kasi nakaschedule ng operasyon mo sa 1 linggo. May nahiraman ka ba ng pera para sa operasyon ko? Oo. Kaya nga may schedule ka na para sa operasyon kasi may pambayad na tayo. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Sweetheart,
Alam ko na nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon natin. Pero ayoko na sisihin mo ang sarili mo dahil sa nangyari sa akin. Ano ba yung sinasabi mo? Siyempre walang ganon. Kilala kita. At alam ko tumatakbo ngayon sa isip mo. Aksidente nangyari sa akin. At walang kahit na anong kinalaman yon sa'yo. Hindi mo kasalanan kung bakit ako na-aksidente. Hindi ko lang kasi talaga mapigilang isipin ng dahil sa akin kaya nangyari sa'yo to. Iniisip ko na siguro nga tama ang mama mo. Dapat lumayo na lang ako. Dapat hindi na kita hinawaan ng kamalasan ko. Dapat hindi na kita dinamay. Karen, ako ang unang lumapit sa'yo. Ako nag-alin ng pag-ibig ko sa'yo. At wala kang ibang ginawa kundi tanggapin at suklian ang lahat ng yun. Kaya wala kang kasalanan. Dahil alam ko na minahal mo rin ako ng higit pa sa pagmamahal na binigay ko sa'yo. Dahil ikaw lang ang nag-iisang lalaki na tumanggap at nagmahal sa akin ng totoo. Ikaw lang, Lester. Ikaw lang. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos na nakilala kita eh. Kasi mula nang dumating ka sa buhay ko, wala na akong ibang naramdaman kung hindi puro kaligayahan lang. Hindi ka malasan ang dala mo sa buhay ko. Dahil sa'yo ko lang din naramdaman kung paano tunay na maging masaya. Yun lang ang dinala mo sa akin, Karen. Pagmamahal at kaligayahan na walang kapantay. Sinasabi ko na nga ba eh! Tama ang suspecha ko! Puro kamalasan na lang ang dala mo sa anak ko! Umalis ka sa tabi ni Lester sa anak ka! Tita! Umalis ka dyan! Nasasaktan po ako. Tigilan niyo na po yung paghila sa akin. Umalis ka dito dahil ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay ng anak ko! Nang dahil sa'yo, nasira ang buhay niya! Umalis ka na dito! Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong paalisin. Ayoko umalis sa tabi ni Lester. Tumayo ka na dyan sa pagkakaluhod mo dahil walang magagawa niyang pagmamakawa mo sa akin! Ikaw ang punot dulo ng kamalasang dumating sa buhay ni Lester! Ikaw lang at wala nang iba! Kaya umalis ka na dito! Umalis ka! Umalis ka bago matuluyang mamatay ang anak ko ng dahil sa'yo! Umalis ka na, Karen! Papadudot kahit na anong pagpapalis ang ginawa sa akin ng mama ni Lester ay hindi ko yun sinunod. Ginawa ko ang lahat para lamang manatili ako sa kwarto na yon. Umiyak ako, nakiusap, nagmakaawa at lumuhod sa harapan ng mama niya. Hanggang sa eto na mismo ang umalis sa loob ng kwarto dahil na rin sa pakiusap ni Lester. Ilang ulit din ako humingi ng tawad noon kay Lester, Papadudot. Doon ko naisip na tama ang mama niya na wala akong ibang dinala sa kanya kung hindi puro kamalasan lamang. Kung hindi niya ako nakilala, hindi masisira ang buhay niya. Pero sinabi ni Lester na ang bawat araw ng pagsasama naming dalawa ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Walang araw siyang pinagsisihan na ako ang pinili niyang makasama. Kahit kailan daw ay hindi siya nagsisi na minahal niya ako. At isang mahigpit na yakap ang sinagot ko noon sa kanya. Papadudot, kinailangan ng malaking halaga para sa operasyon na gagawin kay Lester noon. Hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng pera dahil maliit lamang naman ang naipong ko. Pero sinabi ng mama niya na ito na raw ang bahala sa lahat ng mga gagastusin. Doon po ako nabuhayan ng loob at labis-labis na nagpasalamat sa kanya at sinabi niya sa akin na gagawin niya yon para kay Lester at hindi dahil sa pakiusap ko. Pero malaki pa rin ang naging pasasalamat ko sa kanya. Kaya lang, bago pa man may isagawa ang operasyon ay namatay na rin si Lester dahil sa biglang pamamaga at pagdurugo ng utak niya. Hindi na po naagapan pa ang nangyaring yon na naging dahilan para tuluyan siyang mawala sa akin. Halos panawan ako ng ulirat dahil doon. Pero pilit pa rin po akong nagpakatatag. Papadudot 2 linggo lang matapos mailibing si Lester ay nalaman ko na nagdadalang tao ako. Gulong-gulo ang isipan ko noon at gusto ko talagang ipalaglag ang batang nasa sinapupunan ko. Pero sa awa ng Diyos ay mas nanaig pa rin ang takot na nararamdaman ko noon. Pati na ang pagmamahal ko para kay Lester at sa magiging anak namin. Alam ko kasi na
Yun na ang pangarap naming dalawa. Pangarap na hindi ko na pwedeng sirain pa. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maging healthy ang ipinagbubuntis ko. Kung saan-saan ako nagtrabaho para lamang kumita ako ng pera para sa mga check-up at vitamins ko. Hanggang sa maisilan ko na nga ang isang malusog na sanggol, Papa Dudu. Kung lumaki man ako na pinaniniwala ang malas ako, ang anak ko naman, ang anak namin ni Lester, ang pinaniniwala akong nagdala ng lahat ng swerte sa buhay ko. Naglakas loob kasi ako na magtayo ng maliit na negosyo ng siomai na ako rin mismo ang gumagawa. Umutang ako sa isang kaibigan ko na pinagbigyan din naman ako. Hindi nga nagtagal ay lumago ang negosyo na yon at ngayon ay may sarili na po akong tindahan ng siomai at siopaw na sariling recipe. Sobrang saya ko talaga kasi naibibigay ko na ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. At maayos na rin kami kahit papaano ang pakikitungo sa akin ng mama ni Lester. Lalo na kapag dinadalaw niya ang apo niya. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago na lamang po ako sa pangalang Mikey, 30 years old at kasalukuyang nakatira sa Antipolo, Rizal. May-ari ng isang maliit na negosyo and at the same time ay bokalista ng isang banda. Bata pa lamang ako ay hindi na lingid sa akin ang pagiging mahirap, Papa Dudu. Lahat ng hirap nga ay dinanas ko na mula sa mabahong barong-barong na tinitirhan namin noon, ay nakaranas din ako na tubig at asin lamang ang inuulam namin. Mga panahong yon na kapag sobrang nagigipit kami at hindi nakapagpapadala sa amin ng pera si Mama, na nooy namamasukan bilang kasambahay sa mag-asawang Chinese sa Sampaloc. Pero kahit na ganoon ay hindi naman ako nagreklamo. Bagkus ay nagpapasalamat pa nga ako dahil kahit papaano ay may kinakain pa rin kami. At nakakapag-aral kami na lumang-luma ang uniform ko. At tanging tsinelas lang ang suot na saplot sa aking pa. Si Papa naman noon ay nagmamaneho ng tri-bike. Para kahit papaano ay may maiuwi siyang pagkain sa aming 5 magkakapatid. Pero madalas ay dumadaing na rin siya dahil sa pananakit ng likod at mga binti niya. Papa Dudut, pangatlo ko sa aming magkakapatid at nag-iisa pang babae. Kaya nga madalas ay binubuli ako ng mga kapatid ko dahil ako lang daw ang naiiba sa kanila. Pero ang sabi noon ni Papa ay prinsesa nila ako, kaya dapat daw akong mahalin at ingatan. Sinunod naman nila ang sinabi ni Papa at hanggang sa lumaki nga ako ay naging protective sa akin ang mga kapatid ko at ayos lang naman sa akin yun. At least ay walang naglalakas loob na umaway sa akin noon. Pero dahil nga sa sobrang hirap ng buhay namin noon ay hindi kinaya nila Mama at Papa na pag-aralin kaming lahat. Kaya naman nang makagraduate ako ng high school ay sinubukan ko na kaagad ang maghanap ng mapapasukan. At dahil underage nga ako ay nahirapan ako kaya naman madalas ay sinasamantala ko lamang na sumali sa mga singing contest. At kapag pinapalad nga ako ay nananalo naman ako. Minsan pa nga ay ako pa talaga ang dumadayo sa ibang lugar para lamang sumali sa mga contest. Dahil desperada akong masungkit ang mga premyo na pang isang linggong kainan na namin. Kung minsan ay nananalo ako, minsan naman ay natatalo. Pero hindi ako tumitigil dahil yon ang source ng income ko noon. At doon na nga may nakapansin sa akin, Papa Dudut, walang iba kundi si Edward. Matanda siya ng 8 taon sa akin, 32 years old siya noon habang ako naman ay 24 years old. Kinausap niya ako noon at inalok na maging bokalista ng banda nila at gustong gusto raw niya ang timbre ng boses ko. Na pwede sa kahit na anong genre at napag-alaman ko nga na siyang drummer ng kanilang banda. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa noon at agad kong sinunggaban ng alok niya lalo nung malaman ko na 1,000 kada gig ang kikitain ko.
At hindi naman daw sila nauubusan ng gig dahil halos gabi-gabi raw ay tumutugtog sila. Ipinakilala niya ako noon sa mga kabanda niya dahil kada practice namin ay talagang tinitrain nila ako sa mga tamang techniques sa pagkanta. At masasabi ko nga na marami akong natutunan sa kanilang lahat. Nakatulong na rin ako sa pamilya ko lalo na sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Pero makalipas nga lang ang 2 taon ay nabigla ako sa balita ni Kuya Edward nang isang araw ay puntahan niya ako sa studio kung saan ako nagpa-practice papadudot. Mikey, pwede ka ba makausap sandali? Sige po, tungkol saan po ba? Gusto lang kitang kumustahin. Kumusta ka naman ba sa banda natin? Okay naman po. Ba't bigla niyo pong naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung komportable ka sa ibang kasamahan natin. Oo naman po. Tatagal po ba ako ng 2 taon dito kung hindi? Mabuti naman kung ganun. Ba't bigla niyo nga po bang naitanong yan? May problema ho ba? May issue ba sila sa akin? O kayo po, may problema po ba kayo sa akin? Hindi. Gusto ko lang makasiguro na maayos kitang iiwanan dito. Ha? Iiwan niyo ako? Sawa na po ba kayo sa pag-handle sa akin? Hindi, ano ka ba? Masyado ka naman nag-iisip. Alis na kasi ako. Ha? Saan po kayo pupunta? Natanggap ako sa trabahong pinag-applyan ko sa Kuwait. Kaya makikipagsapalaran muna ako sa ibang bansa. Pero Kuya Edward, paano ako? Anong paano ka na? Iniisip mo ba na baka alisin ka nila sa grupo kapag umalis ako? Malamang. Kayo nagpasok sa akin dito eh. Paano po pag umalis na kayo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman mangyayari yun. Unless gusto ulit nilang maghanap ng kasing galing mo. Hindi uubra yung pambobola niyo sa akin, kuya. Malungkot ka ba? Siyempre, mawawalan ako ng Kuya Edward eh. Mangingibang bansa lang ako. Di naman ako sasakabilang buhay. Kung aalis kayo, sinong papalit sa inyo? Mababakante ang posisyon niyo. Siyempre pinaghandaan ko yan. Umanap muna ako ng kapalit ko bago ako nag-decide na mag-apply sa ibang bansa. Matagal na nga siyang naghihintay eh. Kakilala niyo po? Oo, pamangkin ko yun. Magkakasundo kayo, panigurado. Kaidaran mo lang din halos yun. Ang tanong kasing galing niyo kayang tumugtog. Oo naman, hindi ako ipapahiya nun. Tsaka hindi mo na itatanong, musician ang buong angkan namin. Bakit hindi na lang kayo yung kumuha ng bokalista sa mga kamag-anak nyo? Ba't ako pa po yung pinili nyo? Imposible naman pong wala magaganda ang boses sa kanila. Well, may point ka. Pero nakitaan kasi kita ng potensyal. At alam ko nung mga panahong yun, kailangan mo ng mapagkakakitaan. Paano nyo po nalaman? Yun kaya ang isinagot mo sa tanong nung isang judge. Tinanong ka nila kung bakit ka sumali sa contest. Ang sabi mo, Kailangan ko yung prize para pangkain namin ng 1 linggo. Pero hindi naman po ako nanalo nun. oo nga, pero sa tingin ko dapat nanalo ka dun eh. Feeling ko kasi may dayang nangyari. Di naman ganun kagagaling kumanta yung mga nanalo eh. Feel ko nga rin po, pero at least may opportunity na dumating para sa akin. So panalo pa rin po ako. Sa bagay, tama ka dyan. Kaya nga po sobrang nagpapasalamat ako sa inyo eh. Kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon na i-showcase yung talent ko. At the same time, nakakatulong ako sa pamilya ko. Ang ginawa ko lang naman, ipasok ka rito sa banda. Pero ang hard work mo, ikaw yan. Pero salamat pa rin po. Malulungkot talaga ako kapag umalis na kayo rito. Huwag kang malungkot. Nandyan naman ang buong banda na nagsisilbing pangalawang pamilya mo na. And for sure, magkakasundo kayo ni Ace. Di ka mabobore at malulungkot pag siya ang kasama mo. Yung Ace po ba yung pamangkin nyo? Oo, mabait yun. May pagkasuplado nga lang sa una. Nako, as if namang uubra sa akin yung pagiging suplado niya. Well, sangayon ako dyan. Knowing you, may something sa'yo na nakakagaan sa pakiramdam. Nax!
Todo-todo papuri mo sa akin ngayon, Kuya Edward ah. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Napaka-positibo mong tao. At yun ang pinakagusto kong part ng pagkatao mo. Papadudot, katulad nga ng sinabi ni Kuya Edward ay umalis na siya sa banda at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Lalo pa nga at may pamilya siyang binubuhay. Pero hindi naman nabakante ang posisyon niya dahil tinik-over ito ng pamangkin niyang si Ace. At totoo nga sa mga sinabi ni Kuya Ed ay may pagkasuplado nga si Ace. Pero wala namang kaso yon sa akin. Ang tingin ko kasi sa kanya ay isang Prince Charming na lumabas sa isang libro. Ganon na ganon ang datingan niya sa akin. Matangkad siya at maputi at talaga namang gwapo. Ganda rin ang husky na boses niya. Lalim at medyo pausin pa. Kaya nga first meet namin ay nagkaroon agad ako ng crush sa kanya. Kahit na hindi naman siya ganon kasaya na makita ako. Na-imagine ko pa nga na nasa nobela kami at sa una lamang siya suplado. Na sa katagalan ay mai-inlove din siya sa akin pero alam ko namang sa panaginip lamang yon mangyayari. Mga ilang buwan lang naman ay nahuli ko rin ang kiliti ni Ace. Katulad ko kasi ay mahilig siyang mag-compose o gumawa ng sariling kanta kaya naman kapag wala kaming rehearsal ay nagsishare kami ng mga ideya sa isa't isa at mga concept na pwedeng gawing kanta. Hanggang sa naging close na nga kami. Pero wala namang mali siya dahil alam kong companion lang ang tingin sa akin ni Ace at kontento naman ako doon. Ang importante lang naman sa akin ay magkasundo kami dahil ayaw ko naman na may hindi ako kasundo sa trabaho ko. Pero kung gaano nga kami magkasundo ay siya ring tindi kapag nag-aasaran kami. Si Ace din kasi yung tipo ng hindi makukontento sa isang araw kapag hindi nakakapambuisit. Pero sorry na lamang siya dahil hindi ako pikon. Bagkos ay sinasabayan ko lamang siya sa mga pang-aasar niya sa akin, Papa Dudut. Maya na ulit tayo mag-rehearse. Sakit na ng kamay at braso ko. Sige, minamalat na rin ako. Delikado pa yata tong boses ko mamayang gabi. Boses palaka ka na nga. Boses pala ka pala ah. Ikaw nga, gurang ka na eh. Nangalay kagad ang kamay at braso. Pikon. Hindi ako pikon no. Hindi lang ako papatalo sa'yo. Tama na nga. Baka umiyak ka pa eh. Oso ko. May iba ako. Humusay ka na sa pagigitara ha. Talaga ba? May mga sintonado pa rin ako minsan eh. Pero di na ganun kasama. Pwede ka na siguro isabay kay Kuya Red. Lo, di kaya. Lead guitarist yun. Anong gagawin ng newbie na kagaya ko? Ang sinasabi ko lang naman, konti na lang pwede ka na isabay sa kanya sa mga madaling pyesa. Malay mo next time, nagigitara ka na habang kumakanta. Ang astig nun. Nai-imagine ko nga yan. Parang ang sarap sa feeling no? Pag-usahin mo palalo. O kaya magpatulong ka kay Kuya Red. Ayoko. Nahiya ako eh. Wow! Marunong pala mahiya ang makapalang muka. Hoy, sino kaya mas makapal ang muka? Ikaw nga, hindi naman sa'yo yung pagkain, kinain mo. Tawang-tawa lang. Mag-aasawa na yan. Bakit ba kasi hindi ka makapag-move on? Isang pirasong siomay lang yun. Last ko na kasi yun ano, kinain mo pa. Ano, PG lang? Grabe naman to. Bili pa ata ng 1,000 siomay eh. Akin na pera, pambili ng 1,000 siomay. Wala akong cash na dala. Credit card, gusto mo? Wag na, baka namang walang laman yan. Ano akala mo sa akin, poor? Bakit, hindi ba? Nanginginain ka ng siomay ng may siomay? At least siomay lang. Hoy, ba't ka tumatawa? Oy, natawa ko eh, bakit ba? Iba naiisip mo, no? Hoy, huwag mo ko itulad sa'yo ha. Masama bang tumawa? Hindi, pero para kasing iba iniisip mo eh. Ano bang iniisip ko? Sabihin mo nga. Akin na lang yun. Kesa ako pinagtitripan mo, tapusin mo na yung kantang sinusulat mo para malapatan na natin ang tono. Langya naman kasi.
Ang hirap pala gumawa ng kantang senti kapag wala pang experience. Bakit? Hindi mo pa ba naranasan ma-broken-hearted? Naranasan. Pero hindi naman kasi ganun kasakit. Nakapag-move on ka agad ako. Alangan naman ako magbigay sa'yo ng idea. Hindi pa rin ako nakaka-experience ma-broken-hearted. Wala akong magawang inspiration. Pag naman kasi pinilit ko, baka naman di ganun kadama pag kinanta. Di proceed ka na lang sa usual song na sinusulat mo. Tapos kapag may experience ka na, doon mo na lang balikan yung isa. Sa bagay, may plano nga pala tayong tumugtog ng original composition natin sa mga gig natin. Basta sabihan mo lang ako kung anong gusto mong tema. Then mag-share na lang ulit ako ng pwede kong i-share na idea. Ganun na nga lang talaga mangyayari. At lumipas pa nga ang 2 buwan, Papa Dudut, ay mas naging malapit kami ni Ace sa isa't isa. Pero napag-alaman ko nga na may girlfriend na pala siya na hindi ko naman na kinagulat. Napaka-imposible naman kasi na sa itsura niyang yon ay wala siyang girlfriend. Medyo nalungkot lamang ako ng slide dahil yung 1% na pag-asa ko na magiging kami na ni Ace ay tuluyan na nga pong naglaho, Papa Dudut. Pero ayos lang naman dahil crush lang naman ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi po gaanong kalalim. Umahanga ika nga nila. Isa pa ay trabaho naman talaga ang priority ko dahil may pamilya akong umaasa rin sa akin. Naisip ko na saka ko na lamang iintindihin ang sarili kong love life kapag nakahanap na ako ng stable na trabaho. Hindi naman kasi sa panghabang buhay ay magiging bokalista ako ng isang banda. Siyempre, may posibilidad na umalis ang isa sa mga miyembro o kaya naman ay ma-disband ng banda. Ilang beses ko naman ang sinubukang mag-apply ng trabaho pero hindi ako pasok sa mga requirements na hinahanap nila sa isang aplikante. Una nga ay high school graduate lamang ako at sumunod ay walang work experience. Pero pasasaan ba? At makakahanap din ako ng trabahong para sa akin o kung hindi man ay pangarap ko sanang magkaroon ng sariling negosyo. Mag-ahon sa amin sa kahirapan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang gabi nga matapos ang isa naming gig ay may pinakilalang babae sa amin si Ace at sinabing girlfriend niya ito, si Jade. Maganda ang babae at sexy, mukhang mayaman din base sa pananamit nito. Agad naman ako nakipagkamay sa kanya at sinabi kong masaya akong makilala siya pero hindi ganoon ang pinapahiwatig na mga ngiti niya sa akin. Ako naman ay walang pakialam kung galit siya o inis dahil wala naman akong maalalang may atraso ako sa kanya. At importante lamang naman sa akin ay nagmamahalan silang dalawa ni Ace at wag lang nitong sasaktan ng kaibigan ko. Halos lahat nga ng gig namin ay kasama si Jade pero wala naman ang atensyon nito kay Ace kundi nasa akin. Panay kasi ang sulyap niya sa akin tapos ay bigla na lamang mangiirap. Naisip ko tuloy na baka binabantayan niya si Ace kaya naroon siya lagi kapag may gig kami. At dahil nga hindi na rin ako makatiis at gusto ko ring malinis ang pangalan ko sa kanya, ay sinamantala kong busy ang mga kabanda ko lalo na si Ace sa pagliligpit ng mga gamit ay nilapitan ko si Jade na nasa isang lamesa lang naman kasama namin na naghihintay, Papa Dudut. Hi Jade, close pa tayo? Hindi. Pero magpi-feeling close na ako sa'yo. Kasi mukhang ang laki ng problema mo sa akin eh. Paano mo naman nasabi? Kung nakamamatay lang siguro yung tingin mo, baka kanina pa ako nakabulagta sa sahig. Ang ibig mong sabihin? Kanina pa masama ang tingin mo sa akin eh. Tapos panay ka pa irap. Kung may galit ka sa akin, pwede mo namang sabihin. Makikinig ako. Okay, fine. Yung totoo, naiirita ako sa'yo. Kasi lagi kang nakadikit kay Ace. Akala mo ba hindi ko napapansin? Please lang, matuto kang dumistansya sa boyfriend ko. Ang sakit mo kasi sa mata eh. Ay nako, wala kang dapat ipag-alala. Trabaho lang naman ang namamagitan sa aming dalawa. Kaya kumalma ka lang. Hindi ako kakalma, knowing na crush mo ang boyfriend ko.
Lo, halata ba? Iniinis mo ba talaga ako? Hindi. Nakakapagtaka lang kasi na ikaw lang ang may alam na may crush ako kay Ace. Maming ka pa talaga. Proud ka? Ganon? Teka lang muna, Jade, ha? Kung ano man yung iniisip mo, mali ka. Okay? Pure crush lang ang nararamdaman ko kay Ace. Alam mo naman siguro yun, di ba? Umahanga lang ako sa kanya. Pero yung as in gustong-gusto, hindi. Hindi, Day. Huwag ka nang magpalusot. Kahit crush pa yan, may gusto ko pa rin sa boyfriend ko. Pang-ilan ka nang nagsabi sa akin yan? Di ko na mabilang sa totoo lang. At the end of the day, sinubukan pa rin nilang ahasin si Ace. Ay, hindi naman sa ganon. Tsaka tingnan mo na nga lang yung sarili mo, oh. Tapos tingnan mo ko, oh. Ang ganda-ganda mo. Sexy. Wala akong panama sa'yo. Tingin mo papatulan ako ni Ace? Kahit nga yata maghubad ako sa harapan niya, hindi niya ako papatulan eh. Ano? Ay, sorry ah. Alam mo, loyal si Ace sa'yo. Lagi ka nga niyang kinukwento sa akin simula nung ipakilala ka niya sa akin eh. At saka base pa lang sa kwento niya, alam kong mahal na mahal ka niya. Kaya please lang, magtiwala ka sa boyfriend mo. At sa tingin mo, maniniwala ako sa lahat ng mga sinabi mo? O hindi naman kita pinipilit na maniwala. Sinasabi ko lang in case na kailangan mo ng assurance. Sabihin na nating mas mahaba ang ginugugol na oras ni Ace sa pagre-rehearse sa studio kaysa sa kasama mo siya. Pero sinisigurado ko sa'yo, wala kang dapat na ipag-alala sa kanya. Kaibigan ko si Ace at gagawin ko lahat para lang hindi masira ang tiwala mo sa kanya. Masyado kang nakikialam para sa isang kaibigan. Alam mo ba yon? Alam ko. Pero kasi ganito yan. Malaki ang utang na loob ko sa tito ni Ace. Kaya gusto ko lang na bumawi. Tsaka maniwala ka sa hindi. Wala talaga akong plano o balak na agawin sa'yo si Ace. Hindi ako threat, no? At kung sakali man, isa ka rin sa mga poprotektahan ko. Dahil mahalaga ka kay Ace eh. Sige. Pagkakatiwalaan kita sa ngayon. Pero wag na wag mong sisirain ang tiwala ko. Makakaasa ka. O so ano, magkaibigan na ba tayo? Pansamantala, hanggat hindi ko pa napapatunayan na hindi ka talaga threat sa relasyon namin. Salamat. O teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit? Pakakainin mo ko? Pwede naman kung gusto mo. Buka seryoso pinag-uusapan nyo ah. Hi, babe. Tapos na kayo magligpit? Oo babe. Ano pa lang ang pinag-uusapan nyo? Wala naman. Pinagkukwentuhan ka lang namin. Ako? At ano naman pinag-uusapan nyo tungkol sa akin? Sabi ko sa kanya, loyal ka sa kanya at mahal na mahal mo siya. Kala ko naman nagsusumbong ka na ng kung ano-ano. Bakit? May dapat ba siyang isumbong? Ano ka ba babe? Siyempre wala. Loyal ako sa'yo. Kung ano man yung worries mo, alisin mo na. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Sabi ko sa'yo, Jade eh. Sige na nga. Pero sa ngayon, gusto ko munang kumain. Kanina pa ako gutom eh. Sure. Saan mo ba gusto kumain? Since gabi na, gusto kong kumain ng mami na may mainit na sabaw. Okay sige. Maghanap tayo ng mamihan. Wala kasi akong masyadong alam na kainan dito bukod sa mga fast food eh. Si Mikey, baka may alam. Meron naman. Eh di tara na. Ano pang hinihintay natin? Tuturo ko na lang sa inyo kung saan. Malapit lang naman dito. Sumama ka na sa amin. Kakain tayo. Sigurado ka? Oo. Ayaw mo? Gusto. Basta-basagot niyo eh. Papa Dudut, nagpaalam na nga kami noon sa iba naming kabanda dahil may inuman session pa raw sila. Nakapagtataka nga lang na napakabilis na nagbago ang pakikitungo sa akin ni Jay. Ang akala ko nga ay aawayin pa niya ako at makikipagdebate pa sa akin ng matagal pero napaka-mature niya. Naging casual siya sa akin at hindi ko naramdamang out of place ako habang kumakain kaming tatlo. Lagi kasi niyang tinatanong ang opinion ko sa bawat topic na napag-uusapan nilang dalawa ni Ace. Sa maikling panahon nga na yon, ay narealize kong mabait si Jay. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mahal na mahal siya ni Ace. Siguro'y masyado lamang talaga siyang na-trauma sa mga dating nagkagusto rito. Kaya gano'n na lamang ang pagwo-worry niya. Kitang-kita ko naman kung gaano rin niya kamahal ang kaibigan ko. At masaya ako para sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Buti na lang talaga at sinubukan kong makipag-usap sa kanya para malinis ko na rin ang pangalan ko.
Papadudot ng mga sumunod nga na gabi ay kasama pa rin si Jade sa mga gig namin. Pero hindi katulad ng dati ay lagi na itong nakangiti sa akin at maaliwalas na rin ang itsura nito sa tuwing nakikita ako. Magandang sign nga yon dahil kahit papaano ay mababago ko ang pagtingin ni Jade sa ibang babaeng nakapaligid kay Ace. Na hindi lahat ng babae ay katulad ng mga nakilala niya noon. At dahil nga magkasundo na kaming dalawa ay palagi na nga niya akong isinasama sa tuwing may lakad o gimmick silang dalawa ni Ace. Na minsan ay naiisip ko na nga na hindi na sila nagkakaroon ng quality time dahil lagi na lamang akong kasama. Pero sinabi naman ni Ace na ayos lang sa kanya dahil yun daw ang unang beses na nakasundo ni Jade ang babaeng malapit sa kanya. At para kang i-celebrate ang official Mikey! Aba, kanina pa inuugat ng tagay mo, oh. Pas muna. Muna ako eh. Wala, madaya. Hayaan mo na, babe. Huwag kayo masyado magpakalasing. Hindi ko kayo kayang bitbiting dalawa pag nalasing kayo. Kaya nga, tsaka mahina ang tolerance ko sa alak. Ang mabuti pa, magkwentuhan na lang muna tayo para bumaba yung mga tama natin. Sige, call ako dyan. Hold din ako. Kwentuhan niyo naman ako kung paano kayo nagkakilala. Sino ba magkukwento? Ay, kahit sino sa inyong dalawa. Sige, ako na. Nagkakilala kami 3 years ago sa bar na pinagkakantahan nyo. Kagagraduate ko lang na ng college, kasama ko friends ko noon. Doon namin napiling mag-celebrate. Tapos, ayun, nakita ko si Ace sa stage kumakanta. Kasama nila Tito Edward. Kumakanta ka, Ace? Oo. Pero nagkaroon ako ng problema sa lalamunan ko. Kaya hindi na ako nakakanta ulit. Kung mapapansin mo, medyo paus ako magsalita. Ano bang nangyari? Chain smoker ako noon at nagkaroon ako ng grabing ubo. Hanggang sa nagkaroon ng araw ng tamang lalamunan ko. Nagdahilan ng pagkasira na rin ng boses ko. Ah, ganun pala yun. Uy, sumabalik ako dun sa kwento. Paano kayo nagkakilala nun? I mean, sino yung nag-first move? Ako? Medyo nakainom na kasi ako noon eh. Nagulat nga ako sa kanya kasi bigla siyang umakyat doon sa stage. Tapos nag-request ng kanta. Dedicated daw para sa akin. Ay, talaga? Iba talaga nagagawa ng alak, no? Tapos ayun nga, hanggang sa matapos yung request kong kanta, hindi ako bumaba ng stage as in. Grabe. Hindi ko carry yun. Kakahiya ka. Ano ka ba? Walang hiya-hiya pag nakainom. O, tapos, ano pa nangyari? Ayun, hiningi ko yung number niya. Sabi ko kung wala siyang girlfriend, maging textmates kami. At sakto, wala nga siyang girlfriend. Ayun, mula sa pagiging magkaibigan, naging kami na. Naloka ako sa'yo, Jade, ha? Ikaw pa talaga yun ang unang nagbigay ng motibo. Na love at first sight ako sa kanya eh. Taray! Ikaw naman, Ace. Ano naman ang masasabi mo doon? Masasabi ko? Lagi ko nang sinasabi sa kanya to. Pero isishare ko sa'yo. Sa totoo lang, masaya ako na nilapitan niya ako nung araw na yun. Kasi kung di niya ginawa yun, hindi ko siya girlfriend ngayon. Eh ikaw ba? Kailan mo ipapakilala sa amin ng boyfriend mo? Boyfriend agad? Wala nga manliligaw eh. Lo, di ba may mga humihingi ng number mo? Fake number binibigay ko sa kanila. Ayoko makipag-text kung kani-kanino, no? Kasi, iba ang gusto mo. Oy, hindi. Ano ka ba? Ayoko pa lang talaga. Gusto ko kasi munang makahanap ng stable na trabaho bago ko atupagin ang love life ko. Siyempre, priority ko ang family ko eh. Maraming umaasa sa akin kaya nga lagi ako nagdadasal na sana bigyan pa ako ng maraming blessings para may maibahagi ako sa pamilya ko. Swerte na magiging boyfriend o asawa mo. Siyempre, no? Pero family first muna. Tama naman yan. Pero wag mo pa rin kalimutan ang sarili mong kaligayahan. Tandaan mo, mabilis lang ang panahon. Bukas, di mo na mamalayan. Marami ka na palang pinapalagpas sa pagkakataon. Pero bago ang lahat, tagay muna ni Mikey. Kala ko makakalimutan ko na. O, eto na. Kumusta naman pala sa inyo? Kailan mo balak pumasyal?
Hindi pa ako makaluwas eh. Magkano na lang din kasi natitira sa pera ko. Pinapadala ko lahat kay Papa. Wala bang work papa mo? Meron. Nag-drive siya ng pedicab. Kaya lang naawa na rin ako sa kanya eh. Kasi humihina na rin yung mga tuhod niya. Wala ka bang mga kapatid na pwedeng tumulong sa inyo? May asawa na rin yung dalawang kuya ko. Kaya hindi na rin namin maabala tsaka maasahan. Hirap din naman kasi sila sa buhay eh. Pero magtira ka pa rin kahit papano. Mag-ipon ka para kung may gusto kang paglaanan in the future, may magagamit kang pera. Papa Dudut, marami ako na-realize sa mga sinabi nila sa akin at mas doon ko na pag-isip-isip na paghandaan ang kinabukasan ko. Dahil hindi naman habang buhay ay ganun lang ang buhay ko. Balang araw ay magkakaroon ako ng sarili kong pamilya at hindi ko gugustuhin na maranasan nila ang hirap na dinanas ko. Kaya nga sinunod ko ang payo sa akin ni Jade na mag-ipon ng pera. Kada sahod ko noon ay bumabawas ako ng 200 pesos para itabi at ipunin. At sa paglipas nga ng mga panahon ay naging mas malapit kami ni Jade sa isa't isa. Masasabi ko nga na masaya ako na maging parte ng buhay nilang dalawa ni Ace. Hindi ko rin nakalain na ang babaeng dati ay inis na inis sa akin ay makakasundo ko pala. Madalas na nga na kami lang ang lagi magkasama habang si Ace ay hindi namin sinasali sa mga gimmick namin. Si Jade naman kasi ang nagsasuggest noon na magkaroon kami ng girls bonding. Doon ko nga lang din na-realize na napakakalog pala ni Jade at kayang-kayang sumabay sa lahat ng biro ko. Kaya naman mas naging masaya akong kasama silang dalawa na mga kaibigan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa palagi kaming magkasama ni Jade ay hindi ko namamalayan na nag-iiba na ang nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Bagay na hindi ko naramdaman noon kay Ace. At dahil hindi pamilyar sa akin ang pakiramdam na yon ay nagsimula na akong kabahan. Lalo na kapag naiisip kong hindi ako maaaring makaramdam ng romantic feelings para kay Jade dahil pareho kaming babae. At nag-worry rin ako sa maaari niyang isipin tungkol sa akin. Natakot ako na baka kapag nalaman niya ang totoo ay layuan niya ako o pandirihan. Pero hindi naman siya manhid at matalinong babae si Jade kaya naman hindi rin nagtagal. Ay nalaman niya na may gusto ako sa kanya. At hindi lang basta pagkagusto, Papa Dudut. Magkaibigan tayo, di ba? Oo, bakit? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Sabihin ang alin. Ay, Mikey, inoobserbahan kita palagi at hindi ka ganun kahirap pasahin. Alam ko na may gusto ka sa akin. Teka, paano mo nalaman? Kung paano ko nalaman noon na may gusto ka kay Ace? Instinct. Isa pa, hindi ka ganun kagaling magtago, no? Sorry, Jade, ha? Hindi ko naman sinasadyang magkagusto sa'yo eh. Pero, nangyari na lang bigla eh. Ba't masyado kang seryoso? Hindi naman ako galit. Tsaka huwag kang mag-sorry tungkol sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Hindi ka galit? Hindi. Ba't ako magagalit? Eh, crush lang naman yan. Paano kung sabihin kong hindi lang to basta crush? Na ano, mahal na talaga kita bilang babae. Mikey, thank you kasi mahal mo ko. Pero alam mo naman ang sitwasyon natin. Boyfriend ko si Ace. Committed na kami sa isa't isa. Wala naman akong balak na guluhin ang relasyon niyo ni Ace. Kaya nga tinago ko na lang tong nararamdaman ko eh. Alam ko naman na hindi mo kami guguluhin ni Ace. Pero isipin na lang natin ang mararamdaman niya. Nililinaw ko lang lahat dahil ayokong i-invalidate feelings mo. Nagmahal ka lang naman sa maling tao at maling panahon. Kaya hindi mo kasalanan yun. Hindi ka ba naiilang sa akin?
Ba't naman ako maiilang sa'yo? Kasi pareho tayong babae. Yung may gusto sa'yo, babae. Sabi ko nga, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga unexpected events na nangyayari sa buhay natin. At sa kaso mo, ito yun. Salamat, Jada. Napaka-mature mo talaga mag-isip. Kung ibang babae siguro, baka iba yung naging reaksyon nila. Walang mali na magmahal ng kapareho nating kasarian. Ang mali ay yung taong hindi tanggap ang mga tao na kagaya mo. Basta lagi mong tatandaan, as long as wala kang tinatapakang tao, go lang. Sasabihin mo ba kay Ace? May mga bagay na hindi na niya kailangang malaman. Pero for the sake of our friendship, kailangan nating sabihin. Dahil nag-promise tayo na walang secrets, di ba? Baka magalit sa akin si Ace. Di natin sure. Pero alam kong maiintindihan ka niya. Kilala ko si Ace at hindi siya basta-basta nagbibigay ng judgment. Para namang hindi mo siya kilala. Alaskador lang yun pero mabait at patas siyang tao. Alam ko naman. Ay, sana lang wag magbago ang trato mo sa akin dahil sa mga nalaman mo. Ano ka ba? Siyempre hindi. Best friends na tayo, di ba? Oo, best friends. Walang magbabago sa atin. Tsaka gagawin pa kitang bridesmaid. Gusto ko yan. Kailan niyo ba balak magpakasal? Kasal na lang ang kulang sa inyo eh. Matagal pa naman. Pero napag-usapan na namin. Sigurado naman ako na siya na ang gusto kong makasama habang buhay eh. Basta ako, susuportahan ko kayo kung saan kayo masaya. Salamat, Mikey. Hindi ako nagsisisi na binigyan kita ng chance na maging kaibigan. Totoo kang kaibigan at totoo ka sa mga nararamdaman mo. Pero ang pinakagusto ko sa'yo, yung positive outlook mo sa buhay. Sa ilang buwan kong pagkakakilala sa'yo, never kitang narinig na nagreklamo dahil ang pangit o minamalas ka sa buhay. Lalo lang naman ako may stress pag inintindi ko pa ang mga kamalasan ko sa buhay. Mismo! Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Magsikap ka lang, alam ko magiging successful ka rin balang araw. Kasi pinagpapala ang mga katulad mo. Grabe naman ang compliment mo sa akin. Pero salamat ah. Magdilang anghel ka sana. Papadudot parang naalis ang mabigat na nakadagan sa dibdib ko matapos ang pag-uusap namin yon. Napakaswerte ni Ace dahil nakatagpo siya ng babaeng kagaya ni Jade. Swerte rin naman si Jade kay Ace. Hiling ko lang talaga ay hindi na sila magkahiwalay at ikasal na sila. Kung tutuusin kasi kasal na lamang ang kulang sa kanila pero nasa kanila naman yon. After all ay lifetime commitment ang kasal na dapat pag-isipang mabuti. Hindi ko nga akalain na hindi ko pa wala talaga lubusang kilala ang sarili ko. Hindi ko alam na may tinatago pala akong ibang kasarian. Sino ba naman kasing mag-aakala, hindi ba? Simula nung magkaisip ako ay lalaki naman talaga ang gusto ko tapos ay bigla na lamang akong nagkagusto sa isang babae. Hindi ko tuloy alam kung ano ba talaga ang sexual orientation ko. Kung bisexual ba o lesbian. Pero mas safe sigurong sabihin na kasama ako at parte ako ng LGBT community. Pero dahil nga sa bagong nadiskubre ko sa aking sarili, ay naging maingat ako sa mga kilos at salita ko. Dahil nga hindi pa ako sigurado ay pinili kong maglaylo. Alam ko naman na tanggap na ang mga LGBT sa lipunan, pero may iilan pa rin ang hindi. Kaya naman hindi ko maiwasang mag-alala, idagdag pa na hindi ko alam kung papaano ako maglalantad sa pamilya ko. Dahil hindi naman sila open sa ganong usapin kaya minabuti kong huwag na nga munang ipaalam sa kanila. Makalipas nga ang 2 taon ay masayang ibinalita sa akin ni na Ace at Jade na magpapakasal na sila. Masaya ako para sa kanila pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaunting kirot. Pero no hard feelings. Ang importante lang sa akin ay masayang masaya sila at masaya na rin po ako, Papa Dudo. Sa 2 taon ding yun ay nagpursigi ako sa pag-iipon kagaya ng payo ni Jay. Nakapagpundar ako ng maliit na negosyo na ako rin mismo ang nagmamanage. Nagbebenta ako ng mga damit, tsinelas at kung ano-ano pa at napakalaking tulong talaga noon sa pamilya ko.
Nang in-announce nga ni Ace at Jade ang balak nilang pagpapakasal ay nakiusap sa akin si Jade na gusto niyang hingin ang opinyon at perspective ko sa lahat ng kakailanganin nila sa kasal. Dahil para sa kanila ay napakalaki raw ng parte ko sa buhay nilang dalawa ni Ace. Hindi ko naiwasang maging emosyonal sa sinabing yun ni Jade dahil pakiramdam ko ay tunay na pamilya na ang turing niya sa akin. At hindi ko naman siya binigo dahil kasakasama nga nila ako halos sa lahat ng paghahanda nila para sa kasal, lalo na sa mga isusuot nila. Di ba masama raw na isukat ang wedding gown? Bakit masama? Sabi di daw matutuloy yung kasal. Pep, nag-research ako tungkol dyan. Nagtanong na rin ako kay na mama. Ang sabi niya, pwede naman daw isukat basta hindi pa fully made yung gown. I mean, hindi pa tapos gawin. Anong hindi pa tapos? Halimbawa, hindi pa naikakabit yung isang manggas ng gown. Pwede niya yung isukat. Nox, ni-research mo talaga yun? Oo naman no. Para maiwasan natin yung mga bawal-bawal sa kasal. Wala namang mawawala sa atin kung susunod tayo eh. Sa bagay, better safe than sorry. Tama. Pero syempre, pina-verify ko muna kay mama yung mga pamahiin sa kasal. Sino tita ba? Walang ibinilin sa'yo? Ayun nga, wag na wag ko nga daw isusukat ang wedding gown ko bago ang kasal. Sumunod na lang kayo para wala na talagang makakapigil pa sa kasal nyo. Sa bagay, kaso nahihirapan ako pumili ng wedding gown. Lahat kasi magaganda. Ikaw ba babe? Ano si tingin mong bagay sa akin dito? Lahat naman bagay sa'yo. Ba't nga ba ikaw pa tinanong ko? Dapat talaga hindi ka na sumama eh. Kaming dalawa na lang sana ni Mikey yung nagpunta rito. Di pa tayo kasal, inaaway mo na ako. Eh sa bagay naman kasi talaga sa'yo kahit ano pang isuot mo eh. So ano, kahit ano isusuot ko sa kasal natin? Bagay sa'yo tong long sleeves na backless. Talaga? Ito din gusto ko eh. Hala, ba't ang tindi ng mood swings mo? Ilan linggo ka ng ganyan ah. Baka buntis. Buntis? Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Parang gulat na gulat pa kayo. Kailan ka nga huling dinatan, babe? Oh my gosh! Oh, bakit? 2 weeks na akong delayed. Congrats! Buntis ka na! Pero hindi na sure. Maiwan ko na muna kayong dalawa rito. Saan ka pupunta? Tatakbuhan mo ko? Sira, hindi. Bibili ako ng pregnancy test kit sa butika. Babalik ako kagad. I love you. I love you too. Ingat ka. Ang aga ng wedding gift niyong dalawa, ah. Tingin mo talaga buntis ako? Oo, 2 weeks ka kamong delayed, di ba? Ganyan yung mga napapanood ko sa TV eh. Paano kung delayed lang talaga? Huwag ka masyado mag-overthink. Bibili na ng pang-PT si Ace. Pero, paano nga kung buntis ka? Matutuwa ako syempre. Magkakaanak na kami ni Ace kung sakali. Masaya ako para sa inyong dalawa. Basta pag kinasal na kayo, huwag niyo akong kakalimutan ha. Ano ka ba? Hindi ka namin makakalimutan. Napakalaki ng parte mo sa buhay naming dalawa ni Ace. Isa kang tunay na kaibigan na totoong tao ka. Kaya kung buntis nga talaga ako, ninang ka. Gusto ko yan! Bridesmaid na, ninang pa! At dapat ikaw ang kakanta ng wedding song namin habang naglalakad ako papunta ng altar. Oo naman, yun na lang ang regalo ko sa inyo. Thank you so much, Mikey. Sana lang wala kang hidden grudges sa akin ha, kasi hindi ko maibalik feelings mo para sa akin. Para kang sira. Wala na sa akin yun, no? Basta maging masaya ka lang palagi. Kayo at na mga magiging anak nyo. Masaya na ako noon. Tsaka hindi lang naman ikaw ang tao sa mundo. Marami akong makikilala at sigurado akong isa doon para sa akin. Lahat ng negative nagagawa mong positive ha? Nakakabilib ka talaga. Marami ng negativity sa mundo. Dadagdag pa ba ako? Sobrang saya ko ng mga oras na yon dahil sa mga sinabi ni Jade, Papadudut. Sino nga ba ang mag-aakala na magiging matalik pala kaming magkaibigan? Nagsimula kami sa hindi magandang pagkikita. We started at the wrong foot, ika nga nila. Pero kahit na ganoon ay masaya ako
na broken-hearted man ako sa kanya ay ayos na. Dahil kung mahal mo talaga ang isang tao ay magiging masaya ka sa kung saan siya masaya. Bilang kaibigan ni Jade at Ace ay masaya akong makita na masaya silang dalawa. Hindi naman magtatapos kay Jade ang kwento ng buhay ko dahil marami pa akong pahina na maaaring sulatan. 3 buwan nga lang ang inabot ng preparation ng kasal ng dalawa sa importanteng tao sa buhay ko at sa lahat ng preparation na yon ay super hands-on talaga ako dahil na rin sa request ni Jade. Minsan nga binibiro ko siya na ginawa niya talaga akong literal na bridesmaid. Pero sinasabi naman niya na gano'n ako kaimportante na gusto niya lahat ay may participation ako. Nakakataba nga ng puso na ganong klase ang importansya ang ibinibigay niya sa akin. At wala rin naman kaso yon kay Ace. Kahit pa nga alam na niya ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Ace. Or para kay Jade. Kumbaga, we're matured enough para intindihin pa ang mga maliliit na bagay na hindi na dapat palakihin pa. At katulad nga ng request ni Jade, ay ako ang kumanta ng wedding song nila at habang inaawit ko ang paborito nilang kanta, ay hindi ko napigilang umiyak dahil sa 2 bagay. Una ay sa tuwa dahil kapwa na nila papasukin ng bagong yugto ng buhay nila ng magkasama at pangalawa ay dahil sa munting lungkot na nararamdaman ko dahil alam ko na marami nang magbabago pagkatapos po nilang maikasal. Hindi na kami lagi magkakasama dahil kailangan na nilang i-prioritize ang pamilyang bubuin nila. Lalo pa nga at 4 na buwan nang buntis si Jay. Ilang buwan pa ay masisilayan ko na rin ang inaanak ko. Nang matapos nga ang seremonya ng kasal ay oras na para ihagis ng bride ang kanyang bouquet at kung hindi ka ba naman binibiro ng tadhana ay ako talagang nakasalo ng bulaklak na yon. Tuwang-tuwa pa talaga ang bagong kasal habang ako naman ay hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon. Dahil po sa sobrang pagkagulat. Napabalik na lamang ako sa ulirat nang yakapin ako ni Jay. At sabihing ako na ang susunod. Napuno na lamang ng tawanan ng simbahan dahil sa sinabi niyang yon. Taliwas din sa naisip ko ay hindi nagbago ang trato nila sa akin bagkos. Ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa at ramdam na ramdam kong parte talaga ako ng pamilya nila. Lumipas din ang ilang taon at malaki na rin ang inaanak ko na syempre ay spoiled sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay naghihintay na lamang ako sa taong mamahalin ko at mamahalin ako katulad ng pagmamahalan ni Jade at Ace dahil hanggang sa ngayon ay nasa akin pa rin ang bouquet ni Jay. At dito ko na nga po tinatapos ang aming kwento na nagsimula sa isang flat na tono hanggang sa nagkaroon ng sari-saring nota at nakabuo ng magandang awit ng buhay.